Ang istorya nyon, ang isang kakusa namin, na mapait naman siya, natira siya, sinaksak siya eh. Nakuha nila isang bata rito, nandudun pala. Yung pala kinakain na ron. Kitang-kita ko paano ipinapasok ng tao yung bituka niya sa loob ng katawan niya. Lumakak sa lubong namin, luwa na yung bituka. Ang dami tama rito. Siyempre sa magkakakusa, magtutulungan. Kaya kami gumanti. Meron silang nahuli sa ilalim ng tulay. Pinalagad sa court. Nang binawi namin sa labas kanin. Multiple stab wounds ang ginabot. Butas ang mata. Diyan na nagsimula, nung mahuli kami, nakasama kasi Mario. Nakapasok, baon talaga, halos ng simento, marka ng kutsilyo. Sa paglaya kong ito, ayaw pa nang bumalik. Isusumpa ako itong kulungan. Ito, nakatapos ng aking anak. Hindi mababayaran ng pera yun. Uy, mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Ako po ay si Kuya Jun kung tawagin po dito sa aming lugar. Ito po ang aking mga istoryang tattoo hanggang sa likod po. Sa bater yan. Kasama ko rin sa loob. Sa bater na may ahas ba yan? Oo. Tapos Eddie Bong. Mayor di Mayores yan. Sergeant Philip Guevara. Mabait naman siya, Philip Guevara. Kaso niya, ano siya, yung nag-hijack, itong teller pa. Tapos yun, pinababa niya, pinikwento sa amin buhay niya rin sa loob. Pinapapatay niya. Minsan nga, nagkamali ako eh. Tinawag ako, Kultulero, may dalaw. Sa bala, Philip Guevara daw. Tama na ako. Dalaw po kayo kasi yung dalaw maikpit eh. Sinama ko. Sabi sa akin, tado ka ba't mo pinapasok? Bakit dalaw mo eh? Complainant ko yan. Sabi ko. Oo, galit na galit. Nakaano pa namang itim. Umiyak ng babae sa galit. Wala na akong magawa. Meron kayong tattoo dito ng Jesus Christ. Tapos meron ditong demonyo. Kasi may kasasayang po yan eh. Nagpatato ko nitong demonyo kasi ang ano ko nung araw, masyado akong mapusot na. Kasi wala pa akong asawa, wala pa akong pananagutan sa buhay. Kaya napunta ako sa jail, kalokohan nung araw. Ngayon, pinagay ko itong demonyo, sabi ko, sa isip ko, malas yata sa buhay ko to, hindi na matanggal to. Ang ginawa ko naman sa sarili ko, total, nagbabagong buhay na ako eh. Pinatutak ko Jesus, si Pong Nazareno, para nasa ilalim si Demon. Ayoko na siya eh, kasi nagsisi naman ako sa tatak ng ito eh, demonyo ito eh. Akong makulong, bata pa ako, wala akong asawa, wala akong anak, away, gulo, yan. Nakuha nila isang bata rito, nandudun pala. Yung pala kinakain na ron. Kitang-kita ko paano ipinapasok ng tao yung bituka niya sa loob ng katawan niya. Lumakak sa lubong namin, luwa na yung bituka. Ang dami tama rito. Ang istorya nyon, ang isang kakusa namin, na mapait naman siya, natira siya, sinaksak siya eh. Siyempre sa magkakakusa, magtutulungan. Kaya kami gumanti ngayon, pagkanti naman, nagkagulo dyan. Diyan na nagsimula, nung mahuli kami, nakasama kasi Mario. Meron silang nahuli sa ilalim ng tulay. Pinalagad sa court. Nang binawi namin sa labas kanin. Multiple stab wounds ang ginabot. Butas ang mata. Kasi nung araw talagang sobrang gulo rito. Nakakatakot. Dahil sa looban namin, tulay yan eh. Pag ikaw lasing, nakatulog ka dyan sa kanto, yan sa pag sinasawsawan na lang mga tira yan kasi iiwan na lang. Sino pa gabi na siyempre, tutulog ka sa akin paglulo ko, naisip ko, ganito na lang ba ako sa buhay ko, puros na lang paglulo ko, puros problema na lang nabibigay ko sa nanay at tatay ko, wala akong naitutulong. Naisip ko yan sa kulungan na, minsan lang ako dalawin ng nanay ko, dinalaw ako, halos bigay lang sa akin ng kanin, tsaka yung isda lang yan. Tumagal din ako doon. Sumali ako sa isang kursilista sa loob. De Colores po. Naging chief bantay pinto. Siyempre, gatekeeper ka, kailangan meron kang panangga ba? In case na meron magkagulo sa labas, magka-riot, meron sila. Hawak ko yung armory, tinuturuan ko sila. Ilagay mo sa walis. Tingting lang, isasandal mo lang sa pinto. Akala nila tingting lang yon, pero matalas yun. In case na merong pumasok ng ibang pangkat, makukuha mo kaagad yun. Siyempre, bantay pinto ka, kailangan may depensa ka rin eh. Mga gwardiya nga, may disabog eh. Tutulog kami, rasaw. Rush out? Yung susi nakuha nila eh. Nakapasok, 3. Eh, lahat kami sa pasilyon tutulog eh. Nung unang sa gate, nang unang kaagad na tira. Baon talaga, halos yung simento, marka ng kutsilyo. Nakatakbo pa siya. Mga 2 hakbang o 3 hakbang lang, bumagsak na. Baon talaga mga sanay pumatay. Ano yan eh, pangkat ng mga, lahat kami mga tao pinalabas, hubad-hubad kami. Hindi malaman kung sinong tumira. Siyempre, nung lumaya ako,
Napangasawa nga ako, napalaki ko ng mga bata. Nagbago na ako, ayaw pa nang pumanap niya sa loob. Talagang sinumpa ko na yan. Ayaw ko na makita yan. Papapayo ko sa mga bata, mga mamupusok ba? Huwag kayo mapusok, lalo sa mga bisyo-bisyo ng mga droga. Diyan ako galit eh. Alam nyo kasi mga anak, yan droga, walang pupuntahan yan. Totoo yan. Mauuwi lahat sa wala. Sinong kawawa? Sarili mo, lalo kung may pamilya ka. Mas timbang ang droga kaysa sa pamilya. Napakahirap talagang nasa loob ng tao. Totoo yan. Kasi, ano po yan eh, 4 na kanto lang po yan. Yan. At yung sa isip ko, magulang ko, sana kung di ako nagloko, kasama ko sila. Nakatapos akong pag-aaral. Kasi mga payo nila, hindi ko sinusunod. Hindi ko sinusunod eh. Kasi meron akong santulinyong maliit. Dalo ko yun hanggang sa paglayo. Hindi ko, sa paglayo kung ito, ayaw ko nang bumalik. Isusumpa ko pang kulungan ito. Napakahirap. Kaya kayong mga bata, kung umpisaan nyo magloko, napakalaki ang paghihirap. Magulo ang magiging buhay nyo. Wala kang naiisip. Puro salaya, ano na kaya kalagayan nila. Sana nakakatulong ako sa kanila. Kasi ang dalaw doon sa kulungan, araw ng linggo lang. Ang tumadalaw doon sa akin, tatay ko matanda na, nanay ko matanda na rin. Inaawa naman ako pag nakikita ko sa labas ng gate, hirap na ba? Ginadalaw pa ako. Paglaya ko, yun ang aking pagbabago. Hanggang sa ngayon, hanggang nagkaroon ako ng pamilya, sa isip ko, ang nangyari sa akin, huwag mangyari sa mga anak ko. Sisikap ako para mabuhay ko sila sa magandang paraan. Kahit anong pong trabaho, ginawa ko para masuportahan ko ang aking ama at ina. Para naman sa ganon, na makita ang aking mga kapatid, kanya pala si Kuya, nagbabago na. Hanggang sa ngayon po, sa inyong mga bata, kayo man mayroong mga bisyo, huwag nyo nang ituloy. Masisira ang kinabukasan nyo ang mga maring anak ko na rin kung tawagin ko sa edad kung ganun. Lalo pa ngayon sa panahon nito, napakahirap ng buhay nang walang trabaho. Lalo kung may pamilya ka, may anak ka, hindi mo mapag-aaral kung tuloy-tuloy ka pa rin nagluloko. Naglalakayan ng mga anak ko, naaawa na rin sa akin. Pag malaki naman ako nila, yan si tatay nagbago na, hindi na magulo. Kasi pag ikaw naman nagloko, dalawa lang pipiliin mo eh. Isang kulungan, sementeryo. Ayan lang. Sabi ko, mahirap. Wala akong pagpipilian sa dalawa na yan. Mawawala na ako ng pamilya, mawawala na akong mga mahal ko sa buhay. Hindi ko sila makikita, hindi ko sila masusubaybayan ba kung anong ginagawa nila. Kahit na ng buhay ako mga anak, sana mag-aral ng mabuti. Para may edukasyon, hindi kayo maagarpiyado. May aral kayo di ba? Paggalang, respeto, ang dapat mo gawin mga anak, mga bata. Respeto sa tao. Respeto. Pag ang matanda, nanggalang sa bata, gagalangin ka rin ng matanda. Alisin nyo yan, mga anak. Magbago tayo, tuwasan nyo ang gulo, away. Walang pupuntahan, walang. Sa taas lang, kayo humingi ng tulong. Mabuti yung mga anak ko, lahat sila tukado, pinag-aaral ko talaga. Tuwa naman ako, meron akong nakitang pinaghirapan ko sa mga bata. Ito nga, pinagmamalaki ko. Salamat sa taas. Salamat po. Nakatapos na ng pulis. Nakatapos ng aking anak. Proud na proud ako. Proud ko talaga siya. Anak, tuloy lang. Makakamit mo rin ang iyong mga pangarap. Hindi mo babayaran ng pera yun. Uy, Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulidong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan. Kung naniniwala ka to sa kanling tato, huwag sana kayo tumulad sa amin, tato. Suportahan nyo po ito. Sila ang magpapayo at siguro maintindihan nyo naman. Suportahan po ninyo ang tatong kalye. Mababait sila.